Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa bawat isa. Ako nga pala si Gwyneth from CRC Calamba. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa opportunity at privilege na makapag-message today para sa ating tinapay mula sa langit. So, bago ko po simulan, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil patuloy ko pong hinihingi ang wisdom and knowledge upang maunawaan po namin ang mensahe sa umagang ito. Gabayan niyo rin po kami na magiging makinig sa umagang ito para sa message na ibibigay niyo para sa amin. Yun lamang po at itanataas po namin ito sa inyo in Jesus' name. Amen. So, basahin po natin ang pag-aaralan ngayon na matatagpuan sa Judges 8:33-35. Magiging title po nitong message na to ay Israel Reveals and Makes a Covenant with Baal. So, sa Tagalog version, nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay muling sumamba sa mga Baal at ginawa nilang Diyos ang Baal Berit. Hindi nila naalala si Yahweh ng kanilang Diyos kasi sa kanila sa kamay ng lahat ng kanilang mga kaaway sa palibot. Hindi rin sila nagpakita ng kabutihan sa sambahayan ni Jerubbaal. Sa makatuwid ay si Gideon ayon sa lahat ng kabutihan na ipinakita niya sa Israel. So sa ating introduction, pagkatapos na tagumpay ni Gideon laban sa mga Midianita, dito nagkaroon ng 40 na tao na merong kapayapaan ang Israel. Si Gideon, siya yung naging hukom at ginamit ng Diyos para iligtas ng bayan. Pero ang tanong, ano ang nangyari sa Israel nang mawala na ang kanilang leader? So sa Judges 8 na binasa natin hanggang 35 is doon natin makikita kung gaano kabilis makalimot ang mga tao sa kabutihan ng Diyos at ng kanyang mga lingkod. So sa kwento, pagkamatay ni Gideon, bumalik agad ang Israel sa dati nilang gawi. Imbes na kay Yahweh sumamba sila ulit sa mga Baal, lalo na kay Baal Berit. Nakalimutan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa pang-aapi ng mga Midianita. Hindi lang ang Diyos ang kinalimutan nila. Dahil doon, pati yung pamilya ni Gideon na naging instrumento ng kaligtasan nila. Wala silang ipinakitang utang na loob or kabutihan sa sambahayan ni Jerubbaal kahit napakalaki ng nagawa ni Gideon para sa buong bansa. Para sa ating conclusion, dito makikita natin yung cycle ng Israel sa buong aklat ng mga hukom. Na ang una, yung Diyos ay nagliligtas. Sumunod naman ay yung bayan, yung leader mamamatay, tapos ang bayan naman ay tumatalikod ulit. Kaya ang problema ng Israel ay hindi lang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kundi paglimot mismo. Dahil nakakalimot sila sa Diyos na nililigtas. Nakalimot din sila dahil sila din yung mga tao na ginamit ng ating Panginoon. Kaya ang kawalan ng pagpapasalamat ay nagdala sa kanila pagbalik sa pagkaalipin. Kaya sa ating application, meron ako ditong 3 punto. Ang una natin is huwag tayong makakalimot sa Diyos kapag maayos na ang lahat. Dahil dito, madalas kapag nasasagot na yung mga prayer natin or kapag natapos na yung mga problema na dinadatnan natin sa buhay, doon natin nakakalimutan kung sino yung tumulong sa atin, kung sino yung nandyan sa tabi natin. Kaya dapat alalahanan natin lagi si Lord. Kasi hindi naman natin siya palagi kita pero ramdam natin na nandyan siya. Hindi lang dahil sa gipit, kundi pati na rin sa panahon ng kasaganaan. Pangalawa naman, matuto tayo magpasalamat sa mga ginamit ng Diyos. Nakakalimutan din natin pahalagahan ang mga pastor, leader at kapatid na naging daluyan ng pagpapala. Dahil sa kanila naman, galing lahat ng wisdom and guidance na para tayo ay maging magandang image para sa bawat isa. Ang pamilyang naiwan ni Gideon ay binaliwala ng Israel, kaya dapat hindi tayo magiging katulad ng pinakita niya sa kwento. Ang pangatlo naman ng ating last na point is ang katapatan ay hindi dapat nakadepende sa leader. Noong namatay si Gideon, doon bumagsak yung Israel. Kaya ang tunay na pananampalataya ay dapat nakaugat sa Diyos at hindi sa tao. Kaya kahit mawala ang pastor or leader, patuloy pa rin tayo pagsunod kay Lord at hindi dapat mawala yung faith natin or sumuko tayo dahil lang doon sa nangyari. Kaya doon po nagtatapos, ipinagpapasalamat ko ang umagang ito at sinamahan niyo
At dito, samahan niyo na rin po ako sa ating closing prayer. Please God, salamat po Panginoon sa mensahe na binigay mo sa amin. Nawa ay patuloy niyo kami samahan upang maisabuhay namin ito nakasama ka. At sa bawat isa ng mga kapatid na patuloy niyo po i-follow ang ating gawain na TMSL everyday kada 5:30 upang patuloy po tayo magpalakas sa salita ng Diyos. Ilaman po, in Jesus' name pray, Amen.